Matthew chapter 16 verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the powers of death shall not prevail against it. Dito po ulit tayo nag-devotion sa sa labas ng apartment. So, expect po natin yung ingay, yan, yung mga ganyan, yung ingay ng background. At ngayon pa lamang po, nanghihingi na ako ng dispensa at pangumanhin at pangunawa ng ating manonood ngayong araw. At mabalik na tayo sa ating tatalakayin. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang church. At ang una kong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampo ay the church is the people of God, not a sect, religion, or building. Ang ibig sabihin pa nito ay ang simbahan ay hindi lamang isang organisasyong panrelihiyon o isang lugar ng pagsamba. Hindi po ito isang building, hindi po ito isang bubong, hindi po isang relihiyon, hindi po ito isang samahan. Kundi ito po ay isang komunidad ng pananampalataya na kumikilala sa ating Panginoong Kristo bilang ating tagapagligtas. Ang simbahan po ay isang spiritual na katawan na binubuo po ng mga tao, hindi po ng mga pader, ng mga building, ng mga bubong. Ito po ay isang community na nagkakaisa sa pananampalataya, pagtutulungan at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos na ang layunin po ay magpatuloy ng pagpapalaganap ng mensahe ng ating Panginoong Kristo sa buong mundo. Kagaya po ng hinabilin ng ating Panginoong Kristo sa ating mga tao sa kanyang mananampalataya sa kanyang mga huling araw dito sa lupa nung siya po ay umakyat na sa langit. Disciple all nation, teaching them and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Yun po yung pinaka-goal ng church, pinaka-aim, o yun po yung pinaka-target ng church o ng iglesia na isa katuparan ang inahubilin o yung huling misyon na iniwan sa atin ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa madaling salita po, ang simbahan po ay buhay at aktibo sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya at hindi nakabatay sa pisikal na anyo o struktura. Kaya po sabi ko kanina, ang church po ay hindi isang building. Kahit gaano pa kalaki yung simbahan, kahit gaano pa garbo yung simbahan na yun, hindi po yun yung tunay na simbahan, kundi ito po ay samahan o komunidad ng mga mananampalataya ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ito isang relihiyon, hindi po ito isang organisasyon. Yun lang po. Ang natutunan ko naman po sa pangalang kuturan ni Pastor Russell Acampo ay the church is the body of Christ, a living, organic movement. Ang body of Christ po ay nagpapahiwatig ng ugnayan ng bawat isa sa atin sa ating Panginoong Kristo bilang ulo at tagapanguna. At tayo bilang mga miyembro ng kanyang katawan ay nagtutulungan at nagsisilbing mga kamay, paa at iba pang mga bahagi upang masatuparan yung layunin ng ating Panginoong Diyos dito sa mundo, which is the Great Commission, disciple of all nations, teaching them and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, etc. Kaya ang living organic movement po ay nangangulugan. Ang simbahan ay hindi isang static na organisasyon na walang buhay, kundi isang buhay at nagpatuloy na umuulat na kilusan. Hindi po ito isang struktura na nakatigil, kundi ito po isang kumikilos na komunidad na aktibong naglilingkod at nagpapatuloy sa misyon ng ating Panginoong Kristo. Ang simbahan po ay buhay, patuloy na nagbabago at may layuning magpatuloy sa pagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo. At ang bawat isa po sa atin ay may bahagi sa paglago at misyon ng katawan ng ating Panginoong Kristo dito sa mundo. Ang natutuhan ko naman po sa mga tungturan ni Pastor Russell Acampo ay the church mission is to transform the nations, making non-followers into followers of Christ. Ang layunin po ng simbahan ay hindi lamang ang magtipon ng mga mananampalataya, kundi pati na rin po yung baguhin ang mga bansa at yung mga hindi pa nananampalataya upang maging tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ang misyon po ng simbahan ay maging isang instrumento ng pagbabago na tumutulong sa mga tao o sa mga kapwa natin na makilala ang ating Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas at pagnanasa sa kanilang buhay. Sa pamamagitan po ng
pagsasabuhay ng mga aral ng ating Panginoong Kristo at pagpapakita ng kanyang pagmamahal at yung mga ginawa niyo po, yung pagkaya natin sa mga nagawa o ginawa ng ating Panginoong Kristo nung siya ay narito sa lupa. Yung mga simbahan po ay nagtutulong-tulungan upang gawing disipulo yung bawat tao. Pamagitan po ng ganun, na-realize ng ating kapwa na kapag naging mananampalataya sila, ganun din yung magiging act nila o mag-turn ito into positive way sa kanila. Kaya ang pagpapalawak po ng kanyang kaharian at pagdala ng pagbabago sa mga komunidad at bansa ay ang pinaka-goal po ng simbahan o ng iglesia. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.